Okay, narito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nagsasabi na wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas dahil ako ay nandito sa Kuwait nagtatrabaho. 20 years na po ako dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Ayan, at bago tayo magpasalamat sa lahat at bago tayo bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Saldi Brenya. Sabi niya, Sir, caliber 40, pwede rin ba sa 10mm na barrel? So, ang ibig niya sabihin, kung yung caliber 40 ba ay pwedeng iputok sa 10mm na barrel. Okay, yan ang bibigyan natin ng kasagutan. At bago yan ay, gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 35,200 plus na mga subscribers sapagkat tayo ay may tinutulungan na 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent. Tayo po ay, sa hindi nakakalam, tayo po ay charity vlogger. Yung kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante. At gusto kong magpasalamat sa mga silent viewer, lalo tigit sa mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat malaking tulong na rin po yan. At gusto kong pasalamatan yung ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number, yung number na nasa likuran natin. Okay, nagpapasalamat ako kay Alfredo Isidro, shout out sa iyo Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, gayon din sa aking kaibigang architect Arnel Salvador dito sa Kuwait, at gayon din kay Boy Umay, kay Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, at gayon din nagpapasalamat din ako sa aking kaibigang mekaniko ng Kia Motors, si Umbet. Yan, na kamakailan ay dumalaw dito, binisita ang ating range para tumisting ng ating mga baril. At gayon din shout out sa kanya mga tropa, si Yasin, Apollo, shout out din kay Anna May, shout out kay Anna Grace, at shout out kay Rodora. Yan ang mga tropa ni Ombit. Thank you sa inyo at welcome kayo anytime dito sa ating range. Yan. At maraming salamat sa inyo lahat, at yung mga nagpadala na hindi nagpakilala ay please mag-message kayo para kasi doon sa GCash number hindi naman lumalabas ang pangalan ng nagpadala, number lang. So gusto ko kayo rin pasalamatan, mag-message kayo. Hindi ko naman binabanggit at hindi ko tinitingnan kung gaano kalaki yung pinadala ninyo. Ang tinitingnan ko lang ngayon diwa ng pagbibigay. So ayan, at bibigyan na natin ng pansin yung katanungan ni Saldi Brena. Bago sa lahat ay gusto ko lang muna nating ikumpara ang bala ng 40mm sa sa 10mm. Okay, wala tayong bala ng 10mm. Ang bala lang natin dito na available ay 40 caliber. So kung titingnan natin ang haba ng 40mm ay mahaba ng konti, mga ganito kahaba, konting-konti lang ang mahaba ng konti ang 10mm. So so yung 40 caliber ay medyo kapos itong 40 caliber dahil medyo mahaba nga ang 10mm. At gusto ko rin kayong bigyan ng kaunting kaalaman sa 10mm. Ito ay na-develop nung mga early 1980s na ni Colonel Jeff Cooper, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. At yun namang 40 caliber ay na-develop yan noong 1990. So, lamang na 10 taon yung yung 10mm mas unang na-develop. Na-develop naman yung 40 caliber ng Smith & Wesson. So, ayan. At kung titingnan nga natin yung bala ng 10mm ay mas malaki. So, mas malakas ang bala ng 10mm. Kaya nga sinasabi ko, pag mas mahina yung ibabala mo dun sa malakis na caliber, hindi makakasira ng baril. Kasi mas malakas yung yung 10mm na bala. Dahil nung tinesting yan sa chrono, ayon sa aking research, ay nasa 1,300 feet per seconds ang bilis ng 10mm. Samantalang ang Smith & Wesson na 45 caliber, parehong brand na baril ng ammo,
ay nasa 1,300, nasa 1,130. So halos ay 200 ang bilis na inilamang ng 40mm. So talagang malakas ang 90mm dahil mas mabigat, mas mabigat pa ang kanyang head at mas mahaba pa ang kanyang bala. So ang tanong, pwede bang iputok yung 40 caliber sa 10mm? So maaring mabutasan ninyo ako doon sa mga una kong dahil pag mas mahaba ang bala, mas maiksi ang bala ay lulubog sa chamber ng barrel. Pero pag isinukat po ninyo ito ay kaunti lang ang lubog. Hindi naman siya lubog, konting-konti rin lang. So ang tanong ay puputok ba? Ang sagot po ay puputok. At pwede ninyong itong ibala sa 10mm na baril. Dahil yung iba ay mas gusto ng less recoil. Siyempre, ito ay underload ng 10mm na bala. Ito ay mas mahina ang recoil kisa sa 10mm na bala. Pero yung 10mm na bala, hindi ninyo pwedeng ibala sa 40 caliber na baril. At yan palagi ang sinasabi ko sa huwag ninyong i-attempt, masisira ang inyong baril. Dahil mas malakas ang 10mm kisa sa 40 caliber. Kaya yung 10mm na bala ay huwag ninyong ibabala, i-attempt na ibala sa 40 caliber na baril. Dahil ito ay medyo lutang din ng kaunti. At pag ito ay pumutok, maaring ito ay mag-backfire dahil hindi masyadong nakasiting ang hindi ko sinasabing hindi puputok ha. Kung sakaling pumutok ay masisira ang cartridge niyan, maaring mag-backfire yan at may disgrasyang mangyayari. So wag ninyong i-attempt na yung 10mm ay ibala ninyo sa 40 caliber. Pwede at tested naman na yung 40 caliber ay pwede ninyong ibala sa 10mm na baril na firearms. So, malinaw na ang 10mm ay mas malakas. Ang isa pang pinagkaiba nito ay mas malaki ang primer ng 10mm. Ito yung primer ng 10mm at ito yung primer ng 40 caliber na bala. So, large ang primer ng 10mm na bala. Large. Kasi laki siya ng 45 caliber. So, of course, pag malakas ang primer mo, ay siyempre dumadagdag rin yan sa lakas ng powder. Dahil mas malakas itong sumunog. Kumbaga, malaki ang apoy na ibinuga kaagad niya. Malaki ang ignite niya. So, yan ang pagkakaiba. At ang sukat naman ng kanyang head, ay pareho lang. Kung mapapansin ninyo, ang head ng 40 caliber ay 10mm. Ayan o. Pakita ko sa inyo ha. Itong head lang ang susukatin natin, hindi natin sasama yung cartridge. Ayan o. Ayun, 10mm. Kung mapapansin ninyo yung baba, yun, 10mm. Yung ano na yun, pareho. Kaya pareho ang sukat ng head, pareho ang diameter ng cartridge, nagkakaiba lang sa haba ng head. Nagkakaiba sa haba ng head. Mas mahaba ng kaunti ang bala ng 10mm. So ayan, sana ay may natutunan kayo sa akin. Dahil yan ay tinanong, ay obligado akong sagutin yung mga tanong na yan. So kung dahil merong magagaling din sa atin na pagaling yung mga nagtatanong sa atin na nakaka-challenge. At meron din naman nagko-comment. Kaya yung nag-comment ng
pag ito ay nakalubog, yung yung 9mm versus Super 38, ay pwede raw pumutok yung 9mm sa Super 38 kahit nakalubog yung nakalubog yung basyo. Kasi malaki ang lubog nun eh. Ito konti lang ang lubog eh. Huwag kayong magkakamali. Kunting-kunti lang ito ang lubog. Hindi, wala lang akong bala ng wala lang kaming 10mm kaya hindi ko maano. Pero ni-research ko naman yan. Kahit i-research ninyo, walang problema. Konti lang. Kaya abot siya ng kapit pat sa kanya ang extractor, at saka abot naman yung abot naman ng firing pin yung bala. At panoorin din ninyo kung hindi kayo na i-research din ninyo sa YouTube, na pwede tested na yung 40 caliber ay ipinutok sa hindi ko lang maipakita sa inyo, pero may mapapanood din kayo sa YouTube niyan na pwedeng iputok yan sa 10mm sa caliber 10mm na baril. Okay, pero ulitin ko, yung 10mm na bala, huwag niyo iputok sa 40 caliber na baril. Ayan lang, at sana may natutunan kayo. At patutunayan ko rin sa inyo, gagawa ko ng videos na pag ang cartridge ay nakalubog sa baril, sa chamber, ay hindi puputok. At patutunayan ko rin sa inyo na pagka ang nakahawak, kasi pag puputok daw dahil hawak daw ito ng extractor ay paghawak ito ng extractor ay puputok din pag tinamaan ng firing pin. Titistingin po natin. Kaya yung nagsabi na yung 9mm ay puputok sa Super 38 ay hindi ako naniniwala. At yun namang nag-clear ng bala na pag atras ay tumama yung tinamaan ito ng ejector ay pumutok. Ay hindi rin ako naniniwala, at patutunayan natin yan. Firing pin nga ang tumama. Hawak-hawak lang ito ng nasa barrel pa. Hawak-hawak lang ito ng extractor lang ang nakahawak dito para pumirmis. Hindi pumutok. Tinamaan ng firing pin pero hindi pumutok. Pakikita ko sa inyo yan live. Walang cut. Okay, thank you very much. Antayin niyo yung mga videos natin dahil umiinit yung ating mga comment. Ay hindi ko naman ako na may nagpapasalamat sa mga comment na yan dahil napapatunayan natin. Hindi yan pambabas. Yan ay gusto lamang nilang patunayan na po pwede. So, papatunayan natin. Mahirap naman yung nagsasalita tayo. Dahil ayaw ko yung nagsasalita ako nang hindi ko napapatunayan. Ngayon, kung sinasabi ninyo na hindi puputok yung 40 caliber sa 10mm na baril, ay mag-research kayo. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Dahil ni-research ko yan Dahil hindi ko may pakita sa inyo ng actually. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, nagpapasalamat ako sa inyo. God bless us all.